Para sa akin lang po. Isa lang po eh. Kasi bata sila. Ako hindi ko po sila siniraan. Sinabi ko lang po yung totoo. Kaya ka umalis. Diba? Sila din po yung unang nanira sa akin. Ako mag-isa, laban sa kanila lahat. Partida, ako pa lang po mag-isa nun. Silang lahat na lumabang. Kinaya po ba nila ako? Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin. Ito pa rin pong patungkol kina Tekram at saka po kay Dave. Na kung saan ngayon naman po, may mga pahayag po si Dave na kung saan parang pagbubunyag po ito nung ilang mga bagay-bagay na sa malamang hindi pa po natin naririnig. Tapos siya po ay umaamin naman na apektado po talaga siya. At siyempre ho, yung ilang mga pahayag po nung mga nakaraan sa part mo ni Tekram, meron po siyang pinapabulaanan. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yan, konting paalala muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page, Julay Paunil 2.0. Pwede naman po nating i-follow yan at saka po pwedeng i-like yung mga upload dyan. Tapos syempre, yung ating mga kasamahan po sa Kalingap, mga Lingap partners, pwede po nating suportahan po yan. At syempre po, higit sa lahat, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, ganoon na rin po sa part po ni Tekram. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin. Ito po ay parang continuation ho doon sa mga nakarang episode po natin patungkol po sa mga pahayag po ni Dave. Nung nakaraan ho, diniscuss po natin yung parang hamon po ni Dave dito po kina Tekram. Na lumalabas po, hindi po siya takot. Nakahanda po siyang harapin si Tekram ho, mga kabayan natin. So sa pagkakataon naman pong ito, may mga pagbubunyag po kasi si Dave, mga kabayan po natin, na gusto po nating i-highlight. Una muna, naitanong po kasi ito ni Brother Jose, mga kabayan po natin. Ito naman ho, wala tayong personal na galit. Kumbaga ho, ang episode po natin sa ngayon ay more on issue. Para malaman ho natin sino nga ba talaga ang nagsasabi po ng totoo. Una po, tinanong po siya kung meron pa daw po bang ibang dahilan kung bakit po siya umalis. Meron pa nga ba? Ito panoorin po natin. Actually, na ibang dahilan. Pero sabi niyo nga po kanina, na yung nakikala nyo, maganda yung buhay. Oo. Kasi actually, ang kakala lang. Oo. Siyempre, dun naman, di mo lahat na-videoan. Mas more on, mas na-focus yung off-cam. Okay. Diba? Kaya siguro ang sagot po yan sa tanong mo is yung, kumbaga yung para sa akin personal na yung personalities ko, wala ng privacy. Okay. Diba? Kumbaga lahat naman tayo gusto natin ng privacy, sino bang hindi? Tama. Diba? Gusto ko lahat may privacy. Gusto ko ganito. Ayoko lang yung parang, okay lang sa akin yung vlog nyo, okay lang sa akin na video nyo. Pero hindi doon na kayo pupunta sa point na doon na ako. Okay. Kumbaga yung mismong privacy ko na tinatago, bubuklat mo. Kaya kung makabayan po natin maliwanag, akala daw ho nung iba, parang maganda ang buhay. Pero ang hina-highlight po dito ni Dave ho, yung privacy. Kumbaga raw ho, wala po siyang privacy, mga kabayan po natin. So tayo naman ho, kahit paano, iniintindi po natin. Dahil po yung mga ganyang edad, yan po yung yung maraming ginagawa o kaya nag-explore po yan eh. So siguro ho, pakiramdam niya, dapat hindi na pinapakialaman, mga kabayan po natin. So sa part na yan, irerespeto po natin yung sinasabi po ni Dave. Kayo po, yung mga viewers ho, kung meron po kayong komento, pwede nyo pong i-comment. Ngayon naman po, puntahan naman po natin yung kanyang pag-amin na talagang nasasaktan po talaga siya, mga kabayan po natin. Kaso nga lang ho, ang dating dito parang hindi niya po pinapahalata. Ito, panoorin po natin. Okay ba talaga o pinipilit mo na lang na ipakita sa mga tao na okay ka? Actually, yun po yung parang hinahanga sa mga kaibigan ko. Kaya po sa mga hinahanga nila, sabi nila po sa akin, lapit po din. Sabi ko, ba't daw, alam nila marami ang problema. Parang awa lang ako ng tao, parang masaya na sabi ko sa kanila. Si Boy, pagka parang, ako siya nag-open na po ako sa kanila. Totoo yun, pagka talaga sobrang sakit. Siyempre, bilang ako tao, may dignidad din ako. Siyempre, tao ako, may nararamdaman din ako. Hindi ako yung tao na pusong boto, sabi ko sa akin. Kaya yun, siguro po, parang kung yun yung magiging magiging inspiration po, yung kahinaan. Kung manguna sa akin is kahinaan, kahiyan, yung mga negative thoughts, siguro po, pakahinaan mo yun, baka totoo lang. Oo nga eh. Kasi diba, mahirap talaga yung pinagdadaanan mo eh. Pero po talaga sa akin. Siguro ba kung inisip ko mga negatives, baka pakahinaan mo yun. Kung na-overpower ka ng mga negatives. Di ba? Kaya sabi ko, ako yung, sabi ko, binigyan ko rin po silang advice kahit ako po yun may. Sabi ko kasi siguro yung mga problema nyo, wala pa sakaling kaligigyan ko pa lang. Sabi ko, ginanaw ko talaga sila.
Kasi sabi ko sa kanila nun, yung kahit gano'n man kasakit yung nangyayari sa akin. Ako po, sobrang sakit talaga. Kung umagamin ako, sobrang sakit po talaga. So yan po mga kababayan po natin, aminado po siya. Talagang sa puso ho, talaga sobrang sakit daw mga kababayan po natin. Ngayon ang tanong, bakit ho siya natin napapanood na parang hindi apektado? Bakit parang wala lang, parang masaya pa rin po si Dave mga kababayan po natin? Ito ho pala ang dahilan. Tanong po nila kung talagang seryoso ba ako, yababang po ba ako? Na ganito ganyan. Eh, tanong niyo po kanina sa akin kung talagang may problema po ba ako. Di parang doon yung nakikita kasi lagi ako masayahin. Di ba? Kung mapapakita ko po sa kanila na malungkot ako, na apektado ako, talo ako. Iyon. Kung yun po ipapakita ko. Kaya hindi, never ko po ipapakita sa harap ng tao kahit kaninong tao na hindi ako apektado. Kahit nga po kahit dalawa na po, hindi ko po pinapakita apektado po ako sa mga nangyayari. Iyon po pala yun. Sinasadya niya po na hindi niya ipakita kasi kumbaga daw ho, siya ang talo. Pero sa totoong usapan ho, nasasaktan po talaga siya. At ang katwiran niya po, siya po ang talo kung ipapakita niya po sa camera. Pero in short ho, sa ating analysis, apektado po siya. Nasasaktan din po si Dave, mga kabayan po natin sa mga nangyayari. So ngayon naman, pupunta naman po natin. Yung issue ho na nabanggit na po ng mga nakaraan, yung patungkol po sa for content lang. Dahil nga po yung bagay na yan ay parang masakit po yun sa part ni na Tekram. So dito po, niliwanag po uli ni Dave, panoorin po natin. Sa akin po siguro, kaya nasabi ko po yun kasi totoo. Kasi totoo, naramdaman mo, okay. Oo, kasi, ganito ba yan parang sa aso. Oo. May ginagawa siya yung benefits, may ginagawa ang benefits sa kanya. Okay. Ang ginagawa niyang benefits sa'yo is binabantayan ka niya. Binabantayan niya yung bahay mo. Tapos? Ang ginagawa mo sa kanya benefits, pinapakain mo siya. Inalagaan. Pinapaligo mo. Same thing lang sa amin. Diba? Benefits po niya sa akin is inaalagaan niya ako, pinapaligo, pinapakain. Ang benefits ko po sa kanya is what? Is magbigay ng content. Nag-vlog together. Ganun po yung, kumbaga, parehas kami is mayroong benefits sa isa't isa. Okay. Hindi lang po yung ako meron, hindi lang po siya. Dalawa po kami meron. May impact kami parehas. Yes. So, ang benefits ng pagkasama natin is for content. So dito po, maliwanag na umaamin naman po si Dave na kumbaga ho ay pareho sila nakinabang. Kumbaga po parang win-win ho. Na kung saan naman po ay madalas ko pong sinasabi yan na masasabi nating nakinabang talaga si Dave dito sa pag-aalaga ni Tekram. And at the same time, nakinabang naman po si Tekram bilang isang vlogger. Yung na-content niya ay viral po, mga bayan po natin. So dito po, aminado naman po si Dave dyan. So walang pagtatalo po dyan. Kaso nga lang po, meron siyang idinagdag. Yung tipong merong pagbabalat kayo, pag sa harap po ng camera, iba, at saka yung off-cam. Ito panoorin po natin. Ano, goods lang po ba kami sa harap ng camera? Kasi may times po na gano'n na pagka nasa harap po kami ng camera, goods po kami. Okay. Sa pag walang camera, pag walang camera, hindi na po mo nagpapansin. Tingin niyo po ba? Ano, so nung time na nararamdaman mo yon, naiisip mo na yan, yung mga bagay na yan, na for content lang? Yes, kasi dapat kung ano pinapakita mo sa off, hindi mo papakita mo sa off. Di ba? Tama po ba? Oo, dapat. Kasi dapat tanong po tayo, wala po plastikan. So yan po mga babayan po natin, maliwanag ho ano. So ang hina-highlight po ni Dave ho dito, iba yung pag-aalaga ni Tekram sa kanya kapag ho nasa harap ng camera. At iba yung pag-aalaga naman ho kapag off-cam. So medyo masakit po ito sa part po ni Tekram, mga babayan po natin. Although ako naman po ay naniniwala na ito po ay malamang liwanagin po yan nila. Bagamat mga nahapyawan na po yan at naiintindihan naman po sila ng karamihan, lalo na ho yung part po ng pagdidisiplina, naiintindihan naman po natin yun. Pero dito po sa binabanggit po ni Dave, para ho bang napakaseryoso niya, na yun po ang totoong sitwasyon ho, doon ho sa bahay ni Tekram, kung ang pag-uusap ho ay pag-aalaga po sa kanya. Ngayon naman ho, puntahan po natin yung isang issue ho na napaka-familiar na po nito. Yung usapin po sa kung saan sila magkikita po. Dahil ngayon po ay pinapanindigan pa rin po ni Dave na talagang tumupad siya sa usapan. Kumbaga ho, ang may problema ay sa part po ni Tekram. Pero bago po natin puntahan yon, may binanggit ho kasi si Dave ho na parang isip bata. Na kung saan ho ay parang nakuha po yung aking atensyon. Panoorin po natin. Para sa akin po tawa mi sa para sa akin lang po. Isa lang po eh. Isip bata sila. Hindi, totoo. Totoo po. Totoo po. Yun lang po yun. Isip bata po sila. Bakit? Kasi totoo na yung sinasabi ko eh. Literal na umamin na sila. Okay. Diba? Lahat ng sinabi ko po doon, inamin nila, kinonfirm. Tama po ba? Narinig ko eh. Dahil parang taga-live-live pa sila kung ano-ano. Tapos sasama po ng malaki. Ibig sabihin nun, ako mag-isa, laban sa kanilang lahat. Okay. Partida, ako pa lang po mag-isa nun. Silang lahat na lumabang. Kinaya po ba nila ako? Na-depress po ba ako? Nagpakamatay po ba ako? Diba? Hindi. So, ibig sabihin, kahit gano'n, kung talagang doble pa ako, dodoblihin pa nila kung gano'n sila kadami. Gano'n lang po yun. So, ang ina-expect mo dapat sa kanila hindi sila magiging gano'n? Ngayon ang pina-expect. Sabi, kasi na-expect ko po ganito. Na sila yung taong gumanda ng pangalan ko. Okay. Sila din ang nagsira. Ako hindi ko po sila siniraan. Sinabi ko lang po yung totoo. Kaya ka umalis. Diba? Sila din po yung unang nanira sa akin. So dyan po, naninindigan po si Dave na ang kanyang mga sinasabi po ay talagang totoo, mga kabayan po natin. So isunod na po natin yung usapin po doon sa pag-uusap-usap
Saan ba talaga yung napagkasunduan? Ito po yun. Kasi ganito po yan. Before po sila mag-live 11 p.m., mga 10 or 9, nag-usap-usap na po si Mama at si Sir. Nagkausap na. Nag-usap na po. Sabi, tomorrow, nagkikita po kami this place ng lunch. Lunchtime po, lunchtime. Okay. So ako, tsaka si Sir to mag-agree. So okay na po. Bumiyaya na po kami ni Papa around 4 a.m. Papunta sa saan lugar yun? Papunta na po Manila kasi doon po yung meeting place. Sa Manila? Manila na po. Ano na po kami doon. Tapos yun po, nandun na kami. Inantay ko po sila doon ha. Inantay ko po sila, sabi po nila. Bigla pong 3 p.m. sinabi, doon daw po sa kanila. Biglang sila yung nagbago ng, yun pala yun. So kaya, Tapos, yun po yung nagkainto si Mama at si Tito Coren. kaya ang nangyari, nag-chat kaya yata na hindi na kayo makakapunta rin kasi wala mo kayo sasakyan. Yun ba yun? Hindi po. Kasi may vlog sila na na hindi na daw kayo matutuloy na parang pinapalabas nila na kayo yung umurong sa usapan. Kami po ba umurong? Malino nag-usap po kami, nasa Manila po. Ibig sabihin, ang totoo pala niyan, Manila yung unang usapan na nag-back out sila, ginawang Kahit gusto niyo po, magharap po kami ngayon. Tanong po natin kung saan ang unang meeting place natin. Ibig sabihin, sila pala yung nagpadalwa-dalawa. Di ba po? Okay. Tapos ganun po yan, sabi po sa amin ni Sir Coren. Ano daw po na kapag daw po hindi ako pumunta kasi si Sir Tekram daw po, lagi pupunta sa Manila. Tingin niyo po ba, kasalanan ko pupunta siya ng Manila? Kasalanan ko po ba na siya yung araw-araw pupunta ng Manila? Which is naghintay naman kayo doon. Naghintay po. Eksaktong lugar, eksaktong oras. Naghintay kayo. Naghintay po, simula po 6 a.m. hanggang gabi nandun po ako. Yun lang. Eksaktong date, eksaktong oras, eksaktong lugar. Yes. Nagtagpo kayo doon nag-antay kayo doon sa tagpo. Pero sila po yung disipot. Ang gusto po nila doon sa Candaba. Tingin po ba nila pinanganak ako kahapon para pumunta sa lugar nila? Dahil po mga kabayan po natin, maliwanag po yun. Talagang pinapanindigan po ni Dave na nandun po siya umaga pa lang hanggang tanghali gabi nandun siya para hintayin. Kaso nga lang ho, doon sa Maynila, na kung saan naman po, ang version naman po ni Tekram, ay dito po sa malapit sa lugar po nila. Yun po ang napanood naman po natin doon sa kanilang paliwanag po nung nakaraan. Kaya ang tanong po dito, sino sa kanila po ang nagsasabi ng totoo, mga kabayan po natin? Si Dave ho ba o si Tekram ho? Pwede nyo pong i-comment po sa baba, mga kabayan po natin. So dito po mapapansin po natin, parang ano talaga, kumbaga po sa part ni Dave, ipinaglalaban niya na talagang may katwiran siya, tama siya, hindi siya nagsisinungaling, na kung saan naman po sa part naman po ng kabila, mapapansin natin, para bang ano po, nagsisinungaling po si Dave. Kaya medyo masalimot talaga ang sitwasyon. Kung ang pag-uusap po mga issue, talagang ano po, lumalaban po si Dave po sa ngayon. Kaya nga po parang naiisip po natin, kailan ho kaya matatapos po ito? Ano po? Kasi nung nakaraan nga po, willing naman pong humarap po si Dave. Nasa tingin ho natin, baka sakaling yun po ang magiging dahilan para matapos na nga po ang issue, hindi na po masyadong humaba ng humaba. Kaso nga lang ho ang tanong dyan, mangyayari ho kaya yun? Kasi po kung magiging fair lang ho tayo, pag pinakakinggan ho natin, pinanood po natin si Tekram, talagang malinaw yung sinasabi nila. Kaya nilang tindigan ho yung mga sinasabi nila na talagang totoo sila, 100% po yan. Ngayon po sa part po ni Dave ngayon nagkakaroon ho siya ng mga nag-i-interview sa kanya at saka po yung iba pa po mga nakapaligid po sa kanya. Na kung saan sa malamang, doon naman humuhugot ng lakas ng loob para sabihin ho yung mga bagay-bagay po na ito. Na kung saan ho, ay parang contradiction din po doon po sa mga pahayag din po ni Tekram. Kaya po ay mukhang aabangan pa po natin yan kung saan po mag-i-end. Ito pong usapin po ni Dave at saka po ni Tekram. Pero isang bagay ho ang nagustuhan ko po dito sa mga binanggit po ni Dave. Ito po yung pinakalast po nating ipapanood po sa inyo. Panoorin po natin ito. Paging mabuting tao. Okay. Talagang ganun. Pero, not all the time. Kumbaga, syempre, yung discipline, din. Pero, yung totoo, mabait po talaga. Mabait magaling talaga. Magaling sila makisama. Okay. Alam nila yung mga, sa family na, meron pa rin, nandun po yung love sa loob ng bahay. So, ano yung gusto mong message sa kanila na magpapasalamat ka ba sa kanila or may mensahe ka sa kanila na pang pinaling message sa kanila? Ako po syempre nandun po yung salitang salamat para sa kanila. Syempre, ayoko po na parang hindi po ulit umalis po ako doon na walang is parang wala na pong disiplina, wala na pong respeto sa kanila. Pero gusto ko pa rin po magsabi na thank you po sa inyo kasi dito po dahil sa inyo kasi wala ako dito. So yan po, maliwanag po yun. Sabi po ni Dave, mabait daw po sila. Meron daw love. At saka nagpapasalamat po si Dave, mga kabayan po natin. So dito po nakikita ko ho, mukhang may konting liwanag ho. Baka sakaling mag-end ho ng mabuti po ang sitwasyon po nila. Bagamat ako po, hindi ako umaasa na magkakabalikan po sila. Pabalik si Dave, malabo na po yan. Pero ang sa atin na lang po dito, kung magkakausap sila, yung tipong maghiwalay man lang po ng kahit paano ay maayos po yung maghihiwalay. Kung gusto ni Dave na walang pakialamanan, sa tingin ko naman ho, papayag naman po si Tekram. Kasi malaking vlogger po yan eh. Maraming po pwede pa pong i-vlog po ni Tekram. Kaya sa tingin ko ho, baka sakaling magkasundo-sundo pa rin po. Yung tipong maghihiwalay ng medyo maayos-ayos naman. Para kahit paano ho, yung mga pinagsamahan ho nila, medyo maging ano naman po,
kapakipakinabang, kumbaga, mga kabayan po natin. So, yun po ang aking opinion po dito. Yun po yung pinaka-last ang parang nagustuhan po natin dito. Nagpapakita po ng pagrespeto pa rin kahit papaano po. So, maganda po yun. Ano, mga kabayan po natin? So, bigyan po natin ng pagkakataon yan, o kaya panahon, kung saan nga ba hahantong talaga ang usapin po ni na Dave at saka po ni Tekram. So, maraming salamat po sa inyo. Yan lang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po. Dito nga po sa napakainit na issue. Ano? So, maraming salamat po sa inyo. Kung inyo itong nagustuhan, pwede po nating i-share po. So, muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa ko ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.